Ang ilog ay kaakit-akit. Ito ay hindi isang ordinaryong ilog na may bumubulusok na tubig ngunit naglalaman ng mga umaagos na karakter at rune. Bago pa makapag-react ang dalawa, tuluyan nang nawala ang ilog. Pinagmasdan ni Xandros ang pagkawala ni Thea at James mula sa universo. Bumulong siya. Nauubusan na talaga ng oras ang sangkatauhan. Hindi ako sigurado kung magkakaroon pa kayo ng sapat na oras para bumalik na may dalang elixir na Ancestral God rank. Kaya ginamit ko ang time capsules. Kapangyarihang magpadala sa inyong dalawa sa nakaraan at bumili ng mas maraming oras. 100,000 years back, you two have gone back 100,000 years in time. Sa aking lakas at kapangyarihan ng time capsule, 100,000 taon na lang ang maipapadala ko sa iyo. Sapat na para sa inyong dalawa na mahanap ang Ancestral God rank elixir. Umalangaw-ngaw ang boses ni Xandros sa tahimik na espasyo. Saka siya nawala. Hindi alam ni James o Thea na si Xandros ay sapilitang nag-activate ng time capsule para ipadala sa kanila ang 100,000 taon sa nakaraan para bigyan sila ng mas maraming oras para mahanap ang Ancestral God rank elixir. Pagkaraan ng ilang sandali ay lumutang sina James at Thea sa mahiwagang ilog. Nanlabo ang kanilang mga mata, at naramdaman nila ang pagpipiga ng kanilang mga katawan. Bagamat si James ay may walang katulad na pisikal na lakas, ang panggigipit ay nagdulot pa rin sa kanya ng matinding kakulangan sa ginhawa. Iminulat ni James ang kanyang mga mata upang tingnan ang kanyang paligid. Ngunit napakadilim upang makita ang anumang bagay. Thea, nasaan ka? Thea, sigaw ni James. At umalangaw-ngaw ang boses niya sa dilim. Pero hindi sumagot si Thea. Anong nangyari? Naguguluhan si James. Argyle. Sa pagkakataong iyon, naramdaman niya ang pressure na dumudurog sa kanyang buong katawan. At sa sobrang hindi makayanan ay parang sasabog na ang kanyang ulo. Tulad ng pakiramdam niya na hindi na niya ito makayanan. Tumagos ang liwanag sa kadiliman at unti-unting lumiwanag ang kanilang paligid. Iminulat ni James ang kanyang mga mata at sinubukang i-scan ang kanyang paligid. Isang nakakasilaw na liwanag ang nagmula sa langit. Maya-maya, nasanay na siya sa liwanag. Pagkatapos, nahihirapan siyang bumangon. Bumaba ang tingin niya sa kanyang katawan at natuklasang natatakpan siya ng mga sugat na para bang dumaan siya sa isang matinding labanan. Sa sandaling iyon, isang bakal na wire ang dumausdas sa kanyang braso. Nandito si Crucifer. Pero nasaan si Thea? Si James ay walang oras upang suriin ang kanyang paligid. Tiningnan niya ang bakal na alambre na binubuo ng 81 karayom at nag-isip sa sarili. Ano ba talaga ang nangyari? Nasa Boundless Realm ba ako? Nasaan si Thea? Sumama ako sa kanya. Pero bakit kami nagkahiwalay? Natarante si James. Sa sandaling iyon, isang matandang lalaki ang nakaupo sa isang napakalaking bundok sa Boundless Realm. Tumingin siya sa mabituing kalangitan at napansin ang mga bituin na nagsisimulang magbago. Biglang bumangon ang masamang premonition sa kanyang puso. May mangyayari ba? Ang matandang lalaki ay may mataimtim na ekspresyon. Kabanata 2882. Sabay na pumasok sina James at Thea sa Boundless Realm. Ngunit may nangyaring hindi inaasahan sa daan. Matapos lumubog sa dilim, nakaramdam si James ng discomfort sa buong katawan niya. Nasa hindi pamilyar na lugar na siya nang muli niyang natano ang kanyang paligid. Gayunpaman, wala nang makita si Thea. Wala siyang ideya kung ano ang nangyari o kung buhay pa ba si Thea. Nahulaan ni James na maaaring may nangyari nang pumasok sila sa selyo at magkaibang lugar ang narating ng dalawa. Ang lugar kung saan lumitaw si James ay nasa loob ng isang bulubundukin. Sinimulan niyang hanapin ang bulubundukin. Ngunit walang bakas ni Thea. James had a solemn expression. Tumayo siya sa pwesto ng matagal. Ilang sandali pa ay huminga siya ng malalim.
Alam niyang magiging maayos si Thea. Dumating na rin siguro si Thea sa Boundless Realm. Pero aksidente siguro ang nangyari habang dumadaan sila sa seal. Kaya naman, lumitaw silang dalawa sa magkaibang lugar. Inilagay ni James ang kanyang mga alalahanin sa likod niya pansamantala. Ang layunin niya ay mahanap ang Ancestral God Rank Elixir. Dahil mayroon siyang apurahang gawain. Binalak ni James na mabilis na umalis sa bulubundukin at maghanap ng lungsod na tinitirhan ng mga tao upang malaman ang kanyang kasalukuyang lokasyon. Mabilis na nagsimulang maglakbay si James sa kabundukan. Malawak ang bulubundukin. At inabot siya ng 3 araw bago siya tuluyang makalabas sa rehiyon. Masasabi ni James mula sa lugar ng bulubundukin na nakarating siya sa isang medyo malaking planeta. Sa kanyang kasalukuyang lakas, nalalakbay ni James ang buong Earth sa napakaikling panahon. Ang bulubundukin lamang ay mas malaki kaysa sa Earth. Ang Earth ay isa sa 7 realms at may malalawak na lupain. Gayunpaman, ang karamihan sa lugar ay natatakpan pa rin. Pagkatapos umalis sa bulubundukin, nakita ni James ang isang maliit na lungsod sa unahan niya. Ang lungsod ay medyo maliit at mukhang napakasimple. Ang tarangkahan ng lungsod ay 12 metro lamang ang taas. Ang ilang mga armadong gwardya ay nakatayo sa pader ng lungsod. At kakaunti lamang ang naglalakad sa pintuan ng lungsod. Lumapit si James at hindi nagtagal ay lumitaw sa gate ng lungsod. Itinaas niya ang kanyang ulo at nakita ang mga salita na nakaukit sa pader ng lungsod. Sa pagkakataong ito, nakilala ni James ang mga salita sa isang sulyap. Inferno City. Matapos tukuyin ang mga salita sa pader ng lungsod, bahagyang natigilan si James. Bigla siyang natauhan. James murmured. Siguradong magandang intindihin ang mga karakter ng Elysian. Madali kong naiintindihan ang kahulugan ng mga salitang ito. Hindi niya ito inisip at humakbang patungo sa lungsod. Sa Inferno City's gates, isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuot ng puting damit ang naglakad patungo sa gate ng lungsod. Nahihilo. Sa sandaling iyon, isang kabayo ang sumugod palabas ng lungsod. Nakasakay sa kabayo ang isang binata sa paligid ng 20s. Ang kabayo ay mabilis na tumakbo palabas ng lungsod. At ang mga naglalakad sa kalye ay nagmamadaling umalis sa daan. Ang kabayo ay mabilis na tumatakbo. At ang alikabok ay gumulong sa kalangitan. Nang papasok na si James sa lungsod, sinugod siya ng kabayo. Sumigaw ang binata, "Tumabi ka!" Hindi gumagalaw si James sa pwesto. Akmang sasampalin na siya ng kabayo. Pumitik siya sa gilid at umiwas. Nataman sana siya ng kabayo kung hindi dahil sa sobrang lakas na nagbibigay sa kanya ng kakayahang umiwas sa oras. Ang kabayo ay hindi nagpakita ng mga senyales ng paghinto sa kabila ng halos makasagasa sa isang tao. Kung ibang tao, siguradong nasugatan sila. Lumingon si James at pinagmasdan ang tumatakbong kabayo at ang binata. Bahagyang nagsalubong ang kanyang mga kilay. Bagamat gusto niyang turuan ng leksyon ang binata, nagpasya siyang hayaan na lang ito pagkatapos ng sandaling pag-isipan ito. Dahil kara-rating lang niya sa Boundless Realm, wala siyang ideya kung nasaan siya at kung gaano kalakas ang mga tao sa planetang ito. Kaya, ito ay pinakamahusay na hindi maging sanhi ng gulo. Pagkatapos magpasya na mas mabuting huwag nang magdulot ng gulo. Ibinalik ni James ang aksidente. Tumalikod si James at naglakad patungo sa lungsod. Magpagal. Sa kanyang likuran, umalangaw-ngaw ang tunog ng isang kabayong tumatakbo. Lumingon naman si James. Ang lalaking nakasakay sa kabayo ay bumalik at huminto sa tabi ni James. Dahil napakabilis niyang sumakay, dumami ang alikabok sa kalangitan. Gayunpaman, isang malabong halo ang lumitaw sa paligid ng katawan ni James. Na humaharang sa alikabok. May death wish ka ba? Ang lalaking nakasakay sa kabayo ay humawak sa isang letigo. Pinandilatan niya si James at galit na sinabi,
Hindi mo ba nakitang dumaan ako? How dare you not give way to me? Itinaas ng lalaki ang kanyang leather whip at inihampas ito kay James. Tumingin si James sa kanya at pinag-aralan ang lakas ng lalaki. Ang binata ay nasa tribulation rank lamang at hindi man lang sage. Madali siyang mapatay ni James. Bago pa tumama ang letigo kay James, bahagyang itinaas niya ang kamay at hinayla ito. Hinayla ang lalaki mula sa kabayo. Bumagsak ang lalaki sa lupa. Bagamat hindi gaanong tao ang dumadaan sa tarangkahan ng lungsod, medyo marami ang nakapansin sa eksena. Nagulat ang lahat nang makita ang inasta ni James sa binata. Sino ang lalaking iyon? Hindi ba siya masyadong matapang? Hindi ba niya alam na anak iyon ng City Lord? Nagulat ang mga taong dumaan at nanood na parang exciting na palabas. Bagamat gumamit lamang si James ng kaunting puwersa, nagawa niyang magpakawala ng malaking lakas dahil naabot na niya ang medyo malaking cultivation rank. Ang anak ng Panginoon ng lungsod ay dumaing sa sakit. At pilit siyang bumangon mula sa lupa. Swoosh! Isang matengkad at mahabang espada ang lumitaw sa kanyang kamay. At hinampas niya si James nang walang anumang salita. Iniunat ni James ang dalawang daliri at madaling nahuli ang espada. Nagulat ang binata. Hinimok niya ang lahat ng kanyang lakas. Ngunit hindi gumagalaw ang kanyang espada. Pagkatapos ng maikling pagkabigla, nagdilim ang mukha ng binata. Agad niyang naunawaan na nakatagpo siya ng isang mahirap na tao. Sino ka? Alam mo ba kung nasaan ka ngayon? Kilala mo pa ba kung sino ako? Bagamat masasabi niyang makapangyarihan si James, hindi siya natakot dahil teritoryo niya ang lungsod. Bahagyang nagpuwersa si James. Kumalabog. Naputol ang espada sa kalahati. Casual na itinapon ni James ang nabasag na piraso at walang pakialam na sinabi. Gusto mong malaman kung sino ako? You're not qualified to know. As for your identity, I'm not interested. Get out of the way. Or I won't magpigil laban sa iyo. Pagkatapos magsalita, tumalikod si James at naglakad palayo. Nang lumingon si James, iwinagayway niya ang kanyang manggas. At isang malakas na enerhiya ang damaloy, na nagpapalayo sa anak ng Panginoon ng lungsod. Ang anak ng City Lord ay pinalipad ng 10-10 metro sa malayo at muling bumagsak sa lupa. Gayunpaman, hindi siya pinansin ni James. Pumasok si James sa lungsod. Nakahanap ng isang tavern, at naupo sa isang mesa. Nakipag-chat siya sa ilang tao at nakinig sa tsismis habang umiinom sa tavern. Ang Elixir Pavilion ng Boundless Realm ay muling nagre-recruit ng mga disipulo. After so many years, they're finally recruiting. Gayunpaman, narinig ko na isang tao lang ang pipiliin mula sa ating planeta. Isa lang. Hindi sapat iyon. Maraming alchemist sa ating planeta. Lalo na sa mga kabataan. Paano sila magre-recruit ng isa lang? Ang napili ay hindi kaagad sasali sa Elixir Pavilion. Ito ay isang puwang lamang para makasali sa pagsusulit sa pagkadisipulo. Pinag-uusapan ng mga customer sa tavern ang Elixir Pavilion. Naintriga kaagad si James nang marinig ang Elixir Pavilion na inilabas. Ang Elixir Pavilion ba ang nagbabantay sa Ancestral God rank Elixir? Sa sandaling dumating si James sa Boundless Realm, mabilis niyang nalaman ang tungkol sa Elixir Pavilion. Gayunpaman, hindi siya sigurado kung ang mga customer sa tavern ay nagsasalita tungkol sa nakatagong Elixir Pavilion na hinahanap niya. Sinabi sa kanya ni Zandros na ang misyon ng Elixir Pavilion ay protektahan ang Ancestral God rank Elixir. Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, ang Elixir Pavilion ay mananatiling mababang profile. Bukod dito, hiniling pa ni Zandros sa kanya na maghanap sa mas maliliit na mundo ng Boundless Realm. Ang Boundless Realm ay ang kolektibong pangalan ng maraming mundo. Napaisip si James. Hindi siya sigurado kung ito ang Elixir Pavilion na kailangan niyang hanapin. Gayunpaman,
Kailangan niyang subukan ito kahit na tama ito. Lumapit si James sa mga customer. Bagamat sila ay nasa anyong tao. Alam ni James na hindi sila tao. Sa mesa, may 5 tao. Lumapit si James na may dalang alak at nakangiting sinabi, "Cheers, mga kapatid." Umupo siya at nagsali ng alak para sa kanilang lahat. Pagkatapos, dinampot niya ang kanyang baso at nilagok ang kanyang alak. "Good. Halika, sabay tayong uminom." Kinuha ng isa sa 5 nasa hapag ang kanyang baso at nilagok ang kanyang alak. Nakangiting tanong ni James, "Kanina lang, pinag-uusapan niyo ang Elixir Pavilion. Di ba? Tungkol saan ba ang buong sitwasyong iyon?" Sumagot ang isa sa kanila. "Oh, iyon ba ang gusto mong tanungin? Bueno, ang Elixir Pavilion ay magre-recruit ng mga disipulo ng hayagan. Hanggat alam mo ang tungkol sa alchemy, may pagkakataon kang maging disipulo ng Elixir Pavilion." Sabi nga, hindi madali ang maging disipulo ng Elixir Pavilion. Kunin ang Stardust Realm bilang halimbawa. Itinuturing kaming isang maliit na mundo sa Boundless Realm. At isang slot lang ang bukas sa amin. Gayunpaman, mayroong libo-libong alchemist. Ang pagkuha ng pagkakataong ito ay magiging napakahirap. Tanong ni James, "Paano ko makukuha ang slot na ito?" Pagkalipas ng 3 taon, isang alchemy tournament ang gaganapin. Hanggat maaari kang tumayo, bibigyan ka ng pagkakataon. Tanong ulit ni James, "Kahit sinong alchemist pwede sumali di ba? Or may restrictions?" Siyempre may mga paghihigpit. Ang Elixir Pavilion ay ang pinakamaimpluwensyang puwersa sa Boundless Realm. Ang mga ordinaryong alchemist ay hindi kwalipikadong maging mga disipulo. Ang Elixir Pavilion ay nagre-recruit lamang ng mga tunay na henyo. Tanging ang mga wala pang 1,000,000 taong gulang ang karapat-dapat na makilahok. Nang marinig ito ni James ay napaklik ang kanyang dila. 1,000,000 taon. Sa madaling salita, ang ilan ay nag-aaral ng alchemy mula nang ipanganak at nagsasanay nito sa loob ng halos 1,000,000 taon. Sa 1,000,000 taon, kahit na ang isang tanga ay maaaring maging isang alchemy master. Noong una ay nais ni James na kunin ang pagkakataong ito na pumunta sa Elixir Pavilion upang i-verify kung ito ang lugar na kanyang hinahanap. Gayunpaman, tila hindi gagana ang kanyang plano. "I originally wanted to participate. But I think I'll pass. I can only head to the Boundless Holy Realm to watch." Sabi ni James. "Sisiha." Ngumiti ang isa sa mga customer at sinabing, "Nagbibiro ka ba? Sino ka sa palagay mo para makapasok sa Boundless Holy Realm? Kahit na ang Panginoon ng Stardust Realm ay hindi qualified na pumasok sa Boundless Holy Realm." Hinawakan ni James ang ilong niya at nagtanong, "Talaga? Bakit?" Napatingin silang lahat kay James na parang hindi makapaniwala. Mabilis na ipinaliwanag ni James, "Nagsasanay ako sa pag-iisa at halos hindi gumagalaw sa labas. Kaya, hindi ako pamilyar sa mga makamundong gawain." Nang marinig ang paliwanag ni James, sinabi ng isa sa kanila, "I see. Well, ang Boundless Holy Realm ay ang pinaka-advanced na mundo sa Boundless Realm. Napakaraming planeta at buhay na nilalang sa Boundless Realm. Kahit na ang powerhouse ay hindi pinapayagan. Sa Boundless Holy Realm nang walang pahintulot. Sa makatuwid, ang recruitment ng Elixir Pavilion ay isang pagkakataon para makapasok sa Boundless Holy Realm." Sa kanyang paliwanag, naunawaan kaagad ni James ang sitwasyon. Para makapasok sa Boundless Holy Realm, kailangan niyang samantalahin ang pagkakataon ng recruitment ng Elixir Pavilion. Gayunpaman, siya ay walang alam tungkol sa alchemy. Bagamat mayroon siyang napakahusay na kasanayang medikal bago naging isang cultivator. Ang alchemy ay ibang kasanayan. Salamat sa impormasyon. Sana magkita ulit tayo. Tumayo si James at hinawakan ang mga kamay. Aalis na sana siya.
Nanggaling sa labas ng tavern ang tunog ng mga kabayo. Pagkatapos, isang malaking bilang ng mga gwardya ang sumugod at pinalibutan ang tavern. Nag-walk out si James at nakita niya ang binata na hamarang sa dinadaanan niya kanina. Nang makita ang sitwasyon sa labas, agad na napagtanto ni James na napasok siya sa isang mahirap na sitwasyon. Gayunpaman, hindi natakot si James. Ang mga bantay na nakapaligid sa kanya ay mahina. At ang pinakamalakas ay isang sage lamang. Tumingin siya sa binata na binugbog niya noon at walang pakialam na sinabi. Ikaw na naman, anong gusto mo? Napahamak ka. Wala akong pakialam kung sino ka. Walang makapagliligtas sa iyo pagkatapos mong tumawid sa akin. Ibaba mo siya. Kasunod ng kanyang utos. Agad na naglabas ng kanilang mga espada ang mga gwardya. Pagkalabas na paglabas nila ng kanilang mga armas. Kumilos na si James. Sa susunod na sandali, lumitaw na si James sa kalye sa labas. Nabali ang mga espada ng mga bantay. At bumagsak sila sa lupa. Gumawa ng malulutong na tunog. Agad namang namutla sa takot ang mga tanod. Sobrang halaga mo ang iyong sarili. Bahagyang ngumiti si James at hindi sila pinansin. Habang nasa likod niya ang mga kamay niya. Naglakad siya palayo. Umalis si James sa Inferno City at pumasok sa isang primeval forest. Nang marating niya ang tuktok ng bundok, naupo siya sa isang malaking bato at tulala siyang nakatingin sa mga bundok sa unahan. Kailangan niyang lumahok sa alchemy tournament at manalo para magkaroon ng pagkakataong makapasok sa Boundless Holy Realm. Iyon lang ang pagkakataon niya. Gayunpaman, walang alam si James tungkol sa alchemy. Naging balisa si James. Maraming supernatural powers at secret arts ang naipasa mula sa Primeval Age at Primordial Age. Bagamat walang nakakakuha ng mga ito, ang ilang mga powerhouse ay may kakayahang maunawaan ang mga record. Dahil matagal nang sumunod si Nova kay Emperor Jabari, marami siyang natutunan. Dinala ni Nova si James sa Time Chamber. Dahil may 3 taon si James, mayroon siyang sapat na oras kung magsasanay siya sa loob ng Time Chamber. Nakaupo si James sa isang lotus position sa courtyard ng Time Chamber. Boom! Ang isang buong bungkus ng mga bagay ay nahulog sa lupa. Tumingin si James at nakita niya ang isang bundok ng mga libro. Tinanong niya, para saan ang mga ito? Nova. Paliwanag ni Nova. Ito ang ilang librong nakita ko sa library. Lahat sila ay may kaugnayan sa alchemy. Isinulat ni Emperador Jabari ang ilan. At nakuha niya ang ilan sa iba pang mga alchemist. Napakarami nila. Natigilan si James. Gaano katagal kaya niyang tapusin ang lahat ng librong ito? Ipinaliwanag ni Nova. Ang pinakamahalagang bagay sa alchemy ay karanasan at mga formula. Pinipino ng isang alchemist ang mga elixir gamit ang mga formula. Ang mga formula na ito ay lihim ng bawat alchemist at hindi madaling ipasa sa mga tagalabas. Tungkol sa karanasan sa alchemy. Ang bawat alchemist ay bubuo ng isang natatanging hanay ng mga kasanayan sa alchemy. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa mga formula dahil si Emperor Jabari ay isa ring natatanging alchemist at nag-iwan ng hindi mabilang na mga formula. Si Emperor Jabari ay kilala sa Primordial Age at may malawak na koneksyon. Nakipagkaibigan siya sa maraming alchemist at madalas makipagpalitan ng mga karanasan at formula sa kanila. Tumayo si Nova sa harap ni James at nagsimulang magpaliwanag kung paano maging isang alchemist. Upang maging isang alchemist, ang unang hakbang ay upang malaman ang tungkol sa iba't ibang Empyrean herbs. Kailangan mong malaman ang kanilang mga nakapagpapagaling na katangian. Dahil ang universo ay malawak at walang hangganan. Mayroong hindi mabilang na mga halamang Empyrean. Kahit na ang isang Emperor rank alchemist ay hindi makikilala ang bawat Empyrean herb na umiiral sa universo. Sa kabutihang palad, si Emperor Jabari ay nag-iwan ng mga aklat na nagtatala ng iba't ibang uri ng Empyrean herbs.
na may mga marka mula sa pinakamababa hanggang sa pinakamataas. Hangga't pamilyar ka sa kanila, ikaw ay magiging isang natatanging alchemist. Pangalawa, ang apoy ay mahalaga sa isang alchemist. Makakatipid siya ng maraming oras kung ito ang tamang lugar. Puntahan mo sila, at tanungin mo ako kung mayroon kang anumang mga katanungan. Matapos ay brief ni Nova si James ay hindi na ito nagsalita. Inayos na ni Nova ang mga alchemy books at inuri ito para kay James. Kinuha ni James ang unang libro at nagsimulang magbasa. Ang unang libro ay nagtala ng ilang mga ordinaryong halamang materyal mula sa Earth na hindi naglalaman ng anumang Empyrean spiritual energy o kapangyarihan. Gayunpaman, hindi kailanman nakita ni James ang marami sa mga halamang gamot na naitala sa aklat. Seryosong nirepaso ni James ang libro. Dahil naabot na ni James ang sage rank, napaka-develop ng kanyang utak at malapit nang makamit ang photographic memory. Madali niyang naaalala ang mga bagay pagkatapos na dumaan sa mga ito minsan. Para siyang may kamera sa kanyang isipan na maaaring kunan ng larawan at itago ang mga iyon. Ipinagpatuloy ni James ang pagbabasa ng mga libro at pinalawak ang kanyang kaalaman sa mga libro. Binasa niya ang bawat libro at natutunan ang tungkol sa mga grado ng Empyrean herbs. Mula sa pinakamababang walang Empyrean spiritual energy hanggang sa sage-ranked Empyrean herbs at divine rango na herbs. Matapos gumugol ng maraming taon sa time chamber, halos pamilyar si James sa lahat ng elixir sa universo. Siyempre, ito ay limitado lamang sa mga kilala ni Emperor Jabari. Kung tungkol sa mga halamang hindi alam ni Emperor Jabari, natural na hindi ito naitala sa mga aklat. Kaya naman, clueless din si James sa kanila. Nova, pamilyar na ako sa lahat ng uri ng Empyrean herbs at sa mga katangian nito. Napatingin si James kay Nova na nakatayo sa isang tabi. Bahagyang tumango si Nova at sinabing, "Alright, good. Ang susunod na hakbang ay subukan ito. Kung gusto mong pinuhin ang mga elixir, kakailanganin mo munang magkaroon ng alchemy furnace." Si Emperor Jabari ay isang alchemist. Kaya syempre, naiwan niya ang isa. "Maghintay ka dito, kukunin ko ito para sa iyo." Nawala si Nova sa kanyang paningin. Pagkatapos, mabilis siyang muling lumitaw. Casual na ikinaway ni Nova ang kanyang kamay. At isang alchemy furnace ang lumitaw sa harap ni James. Ang alchemy furnace ay napakalaki, na may diameter na 100 metro at taas na higit sa 30 metro. Ito ay kulay tanso, at ilang mahiwagang salita ang inukit dito. Ang loob ng pugan ay mayroon ding maraming komplikado at mahiwagang mga karakter na nakaukit upang bumuo ng isang porma sayon. Ito ay isang malaking alchemy furnace. Bahagyang nagulat si James nang makita ang alchemy furnace. Tumango si Nova at nagpaliwanag. Ito ang alchemy furnace na ginamit ni Emperor Jabari noon. Isa itong napakataas na antas ng alchemy furnace. Upang maging partikular, isa itong Emperor rank alchemy furnace at katumbas ito ng Imperial weapon. Ang paggamit ng Emperor-ranked alchemy furnace ay madodoble ang iyong mga resulta ng mas kaunting pagsisikap. Gayun din, mayroon itong mas mataas na rate ng tagumpay at gumagawa ng mas mataas na kalidad na mga elixir. Ang pangalan ng alchemy furnace na ito ay ang Martial Alchemy Furnace. Habang nagsasalita, casual na ikinaway ni Nova ang kanyang mga kamay. At ilang Empyrean herbs mula sa bundok ang lumipad papunta sa time chamber. Ang mga damo ay nahulog sa alchemy furnace at nagsimulang pinuhin ang kanilang mga sarili ng automatiko. Lumitaw ang apoy sa loob ng alchemy furnace at nagsimulang pinuhin ang mga halamang gamot. Ito ang bentahe ng isang Emperor rank alchemy furnace. Hindi mo kailangang patakbuhin ito habang pinipino ang mga ordinaryong table tasks at elixir. Ang alchemy furnace ay automatikong pinuhin ang mga ito. Gayunpaman, ito ay limitado lamang sa karaniwang mga table tasks at elixir.
Ang mga high-grade na elixir at pills ay mangangailangan ng isang alchemist upang pinuhin ang mga halamang gamot. Sa kabila nito, maaari mong pinuhin ang mga elixir at pills na may mataas na kahusayan gamit ang high-grade alchemy furnace na ito. Nang makita ito, napangiti si James. Nakakamangha. Ang Emperor-ranked alchemy furnace ay kaakit-akit at maaari pang ang automatikong pinuhin ang mga elixir at tabletas. Bagamat automatiko lamang nitong nirefine ang mga low-grade na tabletas at elixir. Kahanga-hanga pa rin ito. Sabi ni Nova, dahil nakuha mo ang celestial abode ni Emperor Jabari, lahat ng bagay dito ay pag-aari mo. Gayunpaman, ang alchemy furnace ay hindi pa maibibigay sa iyo. Dahil nagsimula ka palang mag-aral ng alchemy, kailangan mo ng ordinaryong alchemy furnace para makapagsanay. Pagkatapos magsalita, casual na ikinaway ni Nova ang kanyang kamay. At isang ordinaryong alchemy furnace ang lumitaw sa harap ni James. 1/3. Bagamat isa lamang itong ordinaryong alchemy furnace, ang mga bagay na ibinigay ni Nova kay James ay hindi kailanman karaniwan. Ordinaryo lang iyon dahil marami nang nakita si Nova noon. Para kay James, kahit isang ordinaryong alchemy furnace ay pambihira. Gusto ni Nova na gumamit si James ng ordinaryong alchemy furnace para kunin ang mga sangkap na panggamot sa loob ng Empyrean herbs. Si James ay nagbasa ng maraming mga libro ng alchemy at natutunan ang tungkol sa proseso ng pagkuha. Gayunpaman, mayroon lamang siyang kaalaman ngunit hindi ang karanasan. Sige at subukan mo. Ibinuka ni Nova ang kanyang bibig at sinabing, sa pangkalahatan, mangangailangan ito ng maraming pagsisikap para maging isang kwalipikadong alchemist dahil ito ay nagsasangkot ng maraming eksperimento at karanasan. Bukod dito, ang Empyrean herbs ay mahal. Imposible para sa isang karaniwang pamilya na sanayin ang isang alchemist. Gayunpaman, kami ay nasa celestial abode ni Emperor Jabari. Ang buong kayamanan ni Emperor Jabari ay nasa loob ng celestial abode na ito. Mayroong hindi mabilang na mga halamang Empyrean dito na maingat na pinatubo ni Emperor Jabari. Dapat mayroong higit sa sapat para sa iyo na magsanay upang maging isang alchemist. Pagkatapos magsalita, casual na ikinaway ni Nova ang kanyang kamay. At maraming halamang gamot ang lumitaw sa harap ni James. Ang mga halamang gamot na dinala ni Nova ay karaniwan. Sinabi ni Nova, ngayon subukang kunin ang mga ito. Sige, tumango si James. Tumingin siya sa alchemy furnace sa harapan niya. Huminga ng malalim, at tinawag ang fire sage energy sa loob ng kanyang katawan. Isang puting apoy ang nabuo sa kanyang palad. Sinulyapan ni James ang mga halamang gamot sa tabi at casual na ikinaway ang kanyang kamay. Ang isa sa mga halamang gamot ay lumitaw sa loob ng alchemy furnace. At ginamit niya ang apoy upang sunugin ang mga dumi sa damo. Pagkatapos, kinuha niya ang asensya ng damo. Kadalasan, ang Empyrean herbs ay naglalaman ng maraming essence energy. Kinailangan ng mga alchemist na kunin ang mga sangkap na kailangan upang pinuhin ang elixir na pinili. Ang mga elixir ay ginawa sa pamamagitan ng pagsasama sa mga nakuhang sangkap na ito. Alam ni James kung paano pinuhin ang mga tabletas. Gayunpaman, hindi niya ito nagawa noon pa man. Dahil ito ang kanyang unang pagsubok. Hindi niya makontrol ang temperatura ng apoy at sinunog ang Empyrean herb. Nanabigong kumuha ng anuman. Napatingin si James sa pinaso na Empyrean herb sa loob ng alchemy furnace na may nahihiyang tingin. Nova encouraged him. Huwag mong madaliin. Huwag kang magmadali. Unang try mo pa lang. Pagkatapos mong masanay, makokontrol mo ng mabuti ang temperatura ng iyong apoy. Nagkaroon agad ng tiwala si James matapos siyang pasayahin ni Nova. Ang mga halamang Empyrean ay sagana sa celestial abode. Nagsimula ng mag-practice si James. Sa lalong madaling panahon, maaari niyang i-extract ang ilang bahagi mula sa mga halamang gamot.
Ngunit ang mga ito ay mga bahaging mababa ang marka. Pagkatapos, nagsimula siyang gumamit ng mga nakuhang sangkap ayon sa mga formula upang pinuhin ang mga elixir. Maraming mga pulbos ng halamang gamot ang lumitaw sa alchemy furnace. Maingat na kinokontrol ni James ang apoy. At ang mga pulbos ay dahan-daang nagsasama upang bumuo ng ilang bilog na tabletas. Haha, nagawa ko. Nang makitang matagumpay niyang napino ang isang tableta, tumawa ng malakas si James. Agad siyang pinakumbaba ni Nova sa pagsasabing, "Huwag kang masyadong excited, pino mo lang ang isang napakasimpleng tableta. Magiging mas komplikado ang pagpino ng mga tabletas at elixir na may mataas na grado. Dapat kang magpino man lang ng 15th grade Sage Rank Elixir para manalo sa Alchemy Tournament. Malayo pa ang lalakbayin mo." Nang marinig ito ni James ay nalungkot. Isang 15 grade Sage Rank Elixir. Magtagumpay kaya siya sa natitirang oras. Ang pil na nilinis ni James ay nasa average na grado. Ang mga karaniwang elixir ay namarkahan din mula sa unang baitang hanggang ika-9 na baitang. Tanging mga elixir pagkatapos ng ika-9 na baitang ang itinuturing na Sage Rank. Agad na naramdaman ni James ang pananakit ng ulo sa pag-iisip tungkol sa lahat ng komplikadong bagay na ito. Napakasalimuot ng alchemy. Kung hindi dahil kailangan niyang maging alchemist, hinding-hindi niya gugustuhing matuto ng alchemy. Gayunpaman, mahalaga ito dahil kailangan niyang makuha ang Ancestral God Rank Elixir. Ang elixir ng Ancestral God Rank ay nauugnay sa kaligtasan ng mga tao sa buong universo. Huminga ng malalim si James at inalis ang iniisip. Pagkatapos, ipinagpatuloy niya ang pagsasanay at pagpino ng mga panggamot na elixir sa Celestial Abode's Time Chamber. Medyo mabilis ang improvement ni James. Kahit si Nova ay hindi napigil ang purihin si James bilang isang mahuhusay na alchemist at sinabing si James ay magiging isang natatanging alchemist na may higit na kasanayan. Mabilis na lumipas ang oras habang si James ay nagpatuloy sa pagsasanay sa Time Chamber. Lumipas ang 3 taon sa labas ng mundo sa isang kisap mata. Malapit na matapos ang oras. James, mamimiss mo ang Alchemy Tournament kung hindi ka aalis ngayon. Paalala ni Nova sa kanya. Mula sa isang baguhan, matagumpay na naging alchemist si James sa Time Chamber na may tuloy-tuloy na mapagkukunan at materyales sa Celestial Abode. Ngayon, maaari na niyang pinuhin ang isang 10th grade Sage Rank Elixir. Iyon ay hindi kapani-pani walang kahanga-hanga. Kung kaya niyang manalo sa Alchemy Tournament na ginanap sa Stardust Realm ay depende sa kanyang swerte. Walang pagsisisi si James kahit na hindi siya makapag-qualify. Pagkatapos ng lahat, ginawa niya ang kanyang makakaya. Nang malaman na malapit nang matapos ang oras, umalis si James sa Celestial Abode. Muli siyang nagpakita sa isang bulubundukin ng Stardust Realm. Hindi sigurado si James kung gaano siya katagal bago naganap ang Alchemy Tournament. At hindi rin niya alam kung saan ito gaganapin. Umalis siya sa bulubundukin at nagtungo sa isang lungsod upang magtanong. Sa kalaunan, nalaman niya na ang Alchemy Tournament ay gaganapin sa pinakamalaking lungsod ng Stardust Realm. Stardust City. Napakalaki ng Stardust Realm. At kahit na sa kasalukuyang lakas ni James, magtatagal siya para maglakbay sa buong Stardust Realm. Sa kabutihang palad, mayroong isang teleportation formation sa bawat lungsod. Pagkatapos magbayad ng isang tiyak na halaga ng mga espiritual na kristal, madali siyang mag-teleport sa ibang lungsod. Dahil walang espiritual na kristal si James, kumuha siya ng ilang halamang Empyrean sa Celestial Abode at ibinenta ang mga ito para sa mga espiritual na kristal. Pagkatapos, nag-teleport siya sa Stardust City. Ang teleportation formation sa labas ng Stardust City ay patuloy na kumikinang ng maliwanag. Dahil malapit nang mangyari ang Alchemy Tournament, ang mga alchemist mula sa buong Stardust Realm ay nag-teleport sa Stardust City.
Bagamat hindi sila kwalipikadong lumahok. Marami ang dumating upang manood ng paligsahan upang matuto mula rito. Lumiwanag ang teleportation formation. At lumabas si James. Sa sandaling lumitaw siya. Nakita ni James ang malawak na lungsod. Ang tarangkahan ng lungsod ay 10,000 metro ang taas. Mula sa malayo, ang lungsod ay engrandi at maluho. First, kahanga-hanga. Matapos makita ang lungsod, namangha si James. Matapos ang isang maikling pagkabigla. Lumakad siya patungo sa pintuan ng lungsod sa unahan at pumasok sa lungsod sa maayos na paraan. Sa sandaling pumasok siya sa lungsod, nagtanong siya tungkol sa alchemy tournament at nalaman na mangyayari ito sa loob ng 3 araw. Ang alchemy tournament ay nahahati sa maraming yugto. Ang unang yugto ay ang knockout round. Dahil napakalaki ng Stardust Realm, 10,000 alchemist ang nagmamadaling lumahok. Gayunpaman, mayroon lamang isang lugar, at ang ilang mas mahinang alchemist ay kailangang alisin muna. Ang natitirang mga advanced na alchemist ay sasalain upang makipagkumpetensya para sa slot. Kabanata 2871, ngunit kanino natin dapat bigyan ng pwesto? Pagkatapos ng ilang malalim na pagmumuni-muni, nagpasya akong magdaos ng alchemy tournament. Kung sino man ang magwawagi sa tournament na ito ay kakatawanin ang Stardust Realm sa proseso ng screening para maging disipulo ng Medicine Pavilion. Nang marinig ito, naunawaan ni James na ito ang Panginoon ng Stardust Realm. Sinubukan niyang maramdaman ang kanyang kapangyarihan. Gayunpaman, ang aura na ipinalabas ng Panginoon ay napakalaki. At wala siyang maramdaman. Tulad ng inaasahan sa Panginoon ng isang kaharian. Siya ay talagang makapangyarihan. Dapat siya ay nasa divine rank at mas mataas. Halos mahula ni James ang lakas ng Panginoon. Gayunpaman, hindi niya maisip kung anong yugto ng divine rank siya. Nakatayo sa himpapawid. Ang tinig ng Panginoon ay lumakas. Para masiguro ang pagiging patas ng tournament na ito. Inimbitahan ko si Murden Silas ang Divine God na maging hurado ng tournament na ito. Nang marinig ito, natigilan ang lahat. Ano? Murden Silas ang banal na Diyos. Yung divine rank alchemist na kilala sa buong mundo. Wow! Hindi ko akalain na makikita ko si Murden Silas ang Divine God. Sa palagay ko ang paglalakbay na ito ay hindi walang kabuluhan. Kung matatanggap ko ang patnubay niya, tiyak na makikinabang ako ng husto. Nab-alisa, marami ang hindi napigil ang mapasigaw. Murden Silas ang banal na Diyos. Murden Silas ang banal na Diyos. Umalangaw-ngaw ang mga tagay sa buong rehiyon. Sa sandaling iyon, isang maliwanag na bagay ang lumipad palabas mula sa City Lord's Mansion. Pagkatapos, isang matandang lalaki ang nagpakita sa himpapawid at tumayo sa harap ng Panginoon. Nalukot ang mukha ng matanda, at nakasuot ito ng kulay abong damit. Bahagya niyang itinaas ang kamay, saka dahan-daang ibinaba. Agad na tumahimik ang mga tao. Nakatingin ang bawat nilalang ng lungsod sa matandang lalaki. Ang lalaki ay si Murden, isang makapangyarihang figure ng divine rank. Ang pag-abot sa divine rank ay hindi mahalaga sa interminable celestial realm. Gayunpaman, may iba pa sa kanya na kakaiba. Isa siyang divine rank alchemist na nakapag-concoct ng divine rank elixir. Bilang isang kilalang tao, siya ay iginagalang saan man siya magpunta. Tumingin si Murden sa hindi mabilang na mga alchemist sa ilalim niya at nakangiting sinabi. Gusto kong tiyakin sa iyo ang aking kawalang kinikilingan sa darating na paligsahan. Hanggat nagagawa mong makilala ang iyong sarili mula sa masa, ipinapangako kong tatanggapin kita bilang aking inner disciple at tuturuan ka ng ilan sa mga pinaka-advanced na alchemy. Kahit na makasali ka sa Medicine Pavilion. Nang marinig ito, naghiyawan ang mga tao. Si James lang ang walang pakialam. Isang divine rank alchemist lang ang nangangahas na kumilos ng mayabang,
Tahimik na bulong ni James sa sarili. Hindi siya minamaliit ng tingin kay Murden. Gayunpaman, ang alchemy na itinuro sa kanya ay ipinasa ni Emperor Jabari. Bukod doon, nakilala ni Emperor Jabari ang maraming alchemist ng Emperor rank. Dahil dito, ang lahat ng alchemy na natutunan niya ay nasa pinaka-advanced na antas. Kaya naman, natural lang na hindi siya interesado sa mana ng isang divine rank alchemist. Nang makita ito, ang Panginoon, na nakatayo sa himpapawid, ay ngumiti at nagsabi, "Ngayon, hayaan mo akong ilarawan ng maikli ang mga tuntunin ng paligsahan na ito. Tulad ng alam ninyong lahat, ang isang kilalang alchemist ay nagtataglay ng napakalakas na soul power. Ito ay dahil kung mas malakas ang soul power ng isang tao, mas malaki ang kontrol ng isa sa elixir sa proseso ng concoction. Dahil iisa lang ang pwesto, napakahigpit ng mga kinakailangan sa preliminary round. Maaari lamang makapasok ang isa sa susunod na round kung mayroon silang sapat na soul power. Ang tournament ay gaganapin sa Mount Inclining Moon. Kung sino man ang gustong lumahok, mangyaring pumunta sa Mount Inclining Moon." Lumakas ang boses ng Panginoon. Habang umaalingaw ang kanyang boses, unti-unting umalis ang mga alchemist mula sa buong mundo sa Stardust City at nagtungo sa Mount Inclining Moon. Ang Mount Inclining Moon ay ang pinakamalaking bundok sa labas ng Stardust City. Habang nagtitipon ang mga alchemist sa paanan ng Mount Inclining Moon, inihayag ng Lord of the Stardust Realm ang mga patakaran ng preliminary round. Ang mga patakaran ay simple. Isang magic circle ang na-set up para subukan ang soul power ng mga alchemist. Sa normal na mga pangyayari, ang lakas ng soul power ng isang alchemist ay nakatali sa antas ng kanilang kapangyarihan. Kung ang kanilang soul power ay umabot sa ika-15 yugto ng Sage rank, ang kanilang ranggo ay nasa katulad na yugto. Katulad nito, ang kanilang antas ng alchemy ay nasa ika-15 yugto ng Sage rank. At makakagawa sila ng isang elixir sa ika-10 antas. Gayunpaman, may mga pagbubukod sa pamantayan. Ang ilang mga magsasaka, gaya ni James, ay nagtataglay ng pambihirang soul power. Dahil ang soul power ng isang tao ay hindi maihihiwalay sa rank, physical strength, at bloodline power ng isang tao. Kung mas malakas ang isa, mas nakakatakot ang soul power ng isang tao. Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, ang mga alchemist ay nakabisado na ang isang natatanging pag-atake ng kaluluwa. Simple lang ang rules. Hanggat maaari mong lampasan ang magic circle ng Mount Inclining Moon at maabot ang tuktok, magiging karapat dapat kang makapasok sa susunod na round. Huwag hayaan ang iyong bantay down. Mga tao, dahil iisa lang ang lugar, napakalakas ng magic circle. Ang mga may mahinang soul power ay hinding-hindi makatawid sa magic circle. Lumakas ang boses ng Panginoon. Si James ay lumitaw sa paanan ng Mount Inclining Moon at iniskan ang kanyang paligid. Mayroong milyon-milyong mga alchemist sa kanyang kapaligiran. Napatulala siya, napakarami lang nila. 100 milyong alchemist ang nakikipagkumpetensya para sa isang solong lugar. Ito ay sadyang masyadong malupit. Hindi kumpiyansa si James na kaya niyang magwagi. Iyon ay dahil nakakagawa lang siya ng 10th level elixir sa pinakamaraming. Ang tanging paraan para manalo siya ay ang paggamit ng martial alchemy furnace at magdasal na magkaroon ng milagro. Magsimula na ang tournament. Habang umaalingaw ang tinig ng Panginoon sa buong rehiyon, maraming alchemist ang nagsimulang umakyat sa bundok at dahan-daang sumulong sa daan. Sa sandaling pumasok sila sa Mount Inclining Moon. Humakbang sila sa Magic Circle. Sinundan ni James ang mga alchemist sa Magic Circle. Kaagad, naramdaman niya ang labis na pagpindot sa kanyang mga balikat na nagdulot sa kanya ng labis na hindi komportable at kakapusan sa paghinga. Bukod dito,
Tila may hindi mabilang na matutulis na talam na tumutusok sa kanyang kaluluwa. Isang matinding sakit ang nagmula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. How powerful, huminga ng malalim si James. Lubhang hindi siya komportable sa pagtapak pa lang sa Magic Circle. Sa loob lamang ng ilang maikling minuto, maraming alchemist ang kusang loob na piniling ay forfeit ang tournament. Samantala, pagkatapos sugpuin ang kapangyarihan ng Magic Circle, bumuti ang pakiramdam ni James. Hindi naapektuhan ng pressure, humakbang siya pasulong at dahan-daang sumulong patungo sa tuktok. Hindi nagtagal, siya ang nasa unang lugar. Sa likuran niya ay isang grupo ng mga alchemist na sumusulong ng may matinding kahirapan. Maraming tao ang nakatayo sa tuktok. Kabilang sa kanila ay ang Stardust Realms Lord, Myrddin Silas ang Divine Rank Alchemist, at marami pang iba pang kilalang alchemist ng Stardust Realm. Myrddin, sinulyapan ng Panginoon si Myrddin, na nakatingin sa paanan ng bundok na may ayos na ekspresyon sa kanyang mukha. Ang Panginoon ay nagtanong, ang Magic Circle na ito ay talagang makapangyarihan. Maaari ba talagang maabot ng sinumang alchemist ang rurok? Masyado bang mahigpit ang mga hinihingi natin? Malamig na sabi ni Myrddin. Sinusunod ko lang ang mga pamantayan ng Medicine Pavilion sa pag-recruit ng mga bagong disipulo. Kung hindi man lang nila makatawid ang Magic Circle na ito, sila ay walang iba kundi ang kanya na kumpi kahit na sila ay nasecure ang pwesto at lumahok sa discipleship examination ng Medicine Pavilion. Galing ako sa Stardust Realm. Gayunpaman, ang Stardust Realm ay hindi gaanong mahalaga sa Interminable Celestial Realm. Kung sino mang alchemist ng Stardust Realm ang makakasama sa Medicine Pavilion, ang krisis na kinakaharap ng Stardust Realm ay malulutas. Sa pagsasalita tungkol sa krisis, naging malungkot ang ekspresyon ng Panginoon. Nagpatuloy si Myrddin. Ang lakas ng Overworld ay hindi mabilang na beses na mas malaki kaysa sa Stardust Realm. Ngayon, maaari lamang tayong humingi ng proteksyon sa Medicine Pavilion. Kung ang sinumang alchemist ng Stardust Realm ay sumali sa Medicine Pavilion, ang Overworld ay hindi kikilos ng pabigla-bigla. Huminga ng malalim ang Panginoon at sinabi, "Salamat sa iyong pagsasaalang-alang, Myrddin, bagamat wala ito sa iyong pag-aalala. Nagsumikap ka para makaisip ng solusyon." Bahagyang iwinagayway ni Myrddin ang kanyang kamay at sinabing, "Ikaw ang Panginoon. Kinakatawan mo ang buong Stardust Realm. Dahil dito, ang iyong mga alalahanin ay ang mga alalahanin ng Stardust Realm." Natahimik si Lord. Itinuon niya ang kanyang atensyon sa hindi mabilang na mga alchemist sa ibaba niya. Umaasa na ang isang alchemist na nagtataglay ng pambihirang mga kasanayan sa alchemy ay lalabas at matugunan ang pamantayan ng Medicine Pavilion. Napatingin siya kay James na nasa unahan. Dahil si James ang nangunguna, nangangahulugan ito na nagtataglay siya ng nakakatakot na soul power. Sa sandaling iyon, inilagay niya ang kanyang pag-asa kay James. Tahimik na nananalangan sa kanyang puso. Mabilis, tumawid sa Magic Circle. Nasa kalagitnaan na ng bundok si James. Doon, nagsimula siyang hindi komportable, kahit na may napakalawak na kapangyarihan na sumasangga sa kanyang katawan. Nakaramdam siya ng kakulangan sa ginhawa na nagmumula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Dahil dito, wala siyang choice kundi magpahinga. Sabay tingin niya pababa. Marami pang mga alchemist ang umaakyat sa bundok. Batay sa mga konserbatibong pagtatansya, dapat mayroong hindi bababa sa 100 milyong alchemist na pumasok sa Mount Inclining Moon. Gayunpaman, noong nasa kalagitnaan na si James, marami na ang na-disqualify. Ngayon, 10 milyon na lang ang natitira. Nang makitang marami pang humahabol, nag-isip si James, kahit na ang Magic Circle na ito ay nakatarget sa soul power. Ang mga alchemist na ito ay makapangyarihan gayunpaman.
Hindi malayo ang distansya sa pagitan ng paanan ng bundok hanggang sa tuktok. Gayunpaman, tumagal ng 3 araw si James bago makarating sa tuktok. Ngayon, ilang daang metro na lang ang layo niya sa finishing line. Para siyang nakaranas ng matinding labanan. Siya ay kasalukuyang nasa kahabag-habag na kalagayan. Nakaramdam siya ng matinding kakulangan sa ginhawa sa buong katawan. At hindi siya makapagbigay ng kahit isang onsa ng lakas. Nakahiga siya sa lupa. Ang kanyang buhay ay nakabitin sa isang sinulid. Kahit na ang paghinga ngayon ay nangangailangan ng malaking pagsisikap. Sa kasalukuyan, siya ang pinakamalapit sa linya ng pagtatapos. Bagamat siya ay nakahiga sa lupa, ang kanyang kaluluwa ay dinudurog. Alam ni James na kailangan niyang tapusin ito sa lalong madaling panahon. Habang mas matagal niya itong kinaladkad, mas mababa ang pagkakataong maabot niya ang linya ng pagtatapos. Kung magpapatuloy ito, unti-unti siyang mapilayan. Nahihirapan siyang tumayo at humakbang pasulong. Kaagad, bumagsak siya sa lupa, at nagsimulang magdugo ng husto sa buong katawan. Nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Kumapit siya, muli siyang tumayo at nagpatuloy. Kaya lang, aabant siya ng ilang hakbang bago bumagsak sa lupa. Kahit ilang daang metro lang ang layo niya sa finishing line. Hindi niya maabot ang rurok kahit lumipas ang isang araw. Samantala, marami pang mga alchemist sa likod niya ang nahihirapang sumugod. Nang makita ang mga alchemist na ito na malapit nang makarating sa finishing line. Naging solemn na ang mga ekspresyon ng Panginoon at Murden. Tinanong ng Panginoon, Murden, maabot ba nila ang dulo? Umiling si Murden at sinabing, hindi ko alam. Bagamat malapit na silang maabot ang dulo, nararamdaman kong hindi na sila makakatagal doon. Maghintay at makita ipaalam. Ang ilan ay maaaring umabot sa dulo. Sineseryoso ba natin ang napakahusay na haba para lamang sa isang dakot upang maabot ang dulo? Nagtatakang tanong ng Panginoon. Sabi ni Murden, ano ang silbi ng pagkakaroon ng napakarami kung iisa lang ang pwesto natin? Totoo yan. Tumanggo ang Panginoon. Sa sandaling iyon, 100 metro lang ang layo ni James sa dulo. Gayunpaman, ito ay tila isang hindi malulutas na puwang. Sa pagtalikod niya, napansin niyang maraming alchemist sa likod niya. Ang pinakamalapit ay ilang metro lang ang layo. Sa sandaling iyon, hindi na niya gustong magpigil. Nakatalyze niya ang sacrilegious ascension. At ang kanyang lakas ay tumaas ng husto. Habang tumataas ang kanyang lakas, mas lumakas ang kanyang soul power. Natural, nabawasan nito ang pressure ng magic circle sa kanya. Dahil nabawasan na ang pressure, humakbang siya pasulong at naglakad patungo sa finishing line. Sa pagkakataong ito, madali siyang nakarating sa dulo. Sa sandaling siya ay dumating sa tuktok. Itinaboy niya ang sacrilegious ascension at umupo sa isang lotus na posisyon sa lupa upang pagalingin ang kanyang mga sugat. Nang makita ito, natuwa ang Panginoon, habang naglalakad siya patungo kay James, na nagpapagaling sa kanyang mga sugat. Nakangiti niyang sinabi, mabuti ang ginawa mo, kaibigan, nagawa mong makilala ang iyong sarili mula sa pangkat ng mga alchemist. Saan ka nanggaling? Napatingin si James kay Lord. Ang Panginoon ay mga 30 taong gulang lamang. Siya ay may suot na kaaya-ayang ngiti sa kanyang mukha. Nahaharap sa isang Panginoon ng isang kaharian. Hindi natarante si James. Nakasuot ng composed expression. Mahinahon niyang sinabi, hindi ako kaanib sa anumang sekta. Isa akong rogue cultivator. Nang makitang si James ay hindi gustong magbunyag ng anumang impormasyon. Halos nahulaan ni Daily Israel na Panginoon na malamang na siya ay nagdusa ng mga pinsala at walang gaanong lakas para magsalita. Hindi na siya nagtanong pa at sa halip ay inabot sa kanya ang isang elixir. Ito ay isang hilang elixir. Sinulyapan ni James si Daily at tinanggap ang elixir. Sinabing, salamat. Pagkatapos,
Nilunok niya ang elixir. Kaagad, naramdaman niya ang mainit na agos na umiikot sa buong katawan niya at nagpapabata sa kanyang nabasag na gulugod. Hindi nagtagal, gumaling ang kanyang mga sugat. Tumayo siya. Nagunat siya ng kanyang mga kalamnan at tumingin sa direksyon sa kanyang harapan. Sa ngayon, may humigit kumulang 30 alchemist na nasa loob ng 1 kilometro mula sa linya ng pagtatapos. Alam ni James na ang mga alchemist na ito ay dapat na may isang alas sa kanilang manggas at dapat na maabot ang dulo. Kung mangyayari ang lahat gaya ng inaasahan niya, ang mga alchemist na ito ay makikipagkumpetensya sa kanya sa huling round. Ang sinumang nanalo ay kakatawan sa Stardust Realm para lumahok sa pagsusuri sa Medicine Pavilion. Matiag ang naghintay si James sa gilid. Si Murden naman ay napatingin kay James. Kahit na si James ay itinuturing na bata, siya ay nagtataglay ng pambihirang soul power. Binago nito ang pananaw ni Murden sa kanya. Gayunpaman, bilang isang alchemist ng divine rank, nakilala niya ang hindi mabilang na mga kababalaghan. Kahit na si James ay nakikilala, hindi siya itinuturing na pinakamahusay sa pinakamahusay. Lumipas ang oras. Isang araw pagkatapos dumating si James sa dulo. Isang pangalawang alchemist ang tumawid sa linya ng pagtatapos. Ang alchemist na ito ay isang babae sa paligid ng 20 taong gulang. Nakasuot ng pink na damit. Siya ay katulad din sa isang kahabag-habag na estado sa sandaling siya ay dumating sa tuktok. Nakaupo sa lupa, patuloy siyang naghahabol ng hininga. Lumapit sa kanya si Daly at inabot sa kanya ang isang hilang elixir. Salamat, nakangiting sabi ng babae. Ang kanyang boses ay malambing. Kahit na isang bahagyang pahiwatig ng pagkapagod ay maaaring makita. Napatingin si James sa babae. Siya ay kaakit-akit at naglabas ng espiritual na enerhiya na hindi katulad ng iba. Kahit napagod siya sa sandaling ito, mukha pa rin siyang diwata. Hindi siya nilapitan ni James para magpakilala. Sa halip, naghintay siya sa gilid para dumating ang iba. 2/3. Lumipas ang oras. Sa isang kisap mata, lumipas ang 10 araw. Sa nakalipas na 10 araw, 31 alchemist ang nakarating sa Rurok. Samantala, ang mga nabigong makarating sa Rurok ay may kalayuan. Masasabi ni James na hindi sila makakarating hanggang sa huli. Si Daly, sa kabilang banda, ay may suot na matangkad ng ngiti nang makita ang napakaraming alchemist na nagtitipon sa tuktok. Lahat sila ay nagtataglay ng napakalaking kapangyarihan. At ang kanilang soul power ay nakakatakot. Sa ganoong nakakatakot na soul power, ang kahusayan ng kanilang alchemy ay tiyak na napaka-advance. Pagkasabi niyan, naging malungkot ang ekspresyon ni Daly. At naging solemn na ang kanyang boses. Ang overworld ay maraming beses na mas malakas kaysa sa Stardust Realm. Kung umatake sila ng buong puwersa, wala tayong pagkakataon laban sa kanila. Mayroong maraming mga mundo sa sansinukob na ito na nilipol mula noong unang panahon. Kung nabigo tayong harapin ang krisis na ito nang naaangkop, ang Stardust Realm ay maaaring masira. Nang marinig ito, nagtanong ang isang alchemist, "Sir, wala na bang paraan para dito? Hindi ba tayo makakahanap ng paraan para maayos ang awayan?" Napabuntong hininga si Daly. Mareresolba sana ang krisis kung ganoon lang kadali. Ito ay isang imposibleng gawain. Sa lahat ng mga taon na ito, sinubukan kong makipag-ayos sa overworld. Gayunpaman, dahil tumanggi silang bigyan ako ng madla, wala akong ibang paraan. Ang iba pang mga alchemist ay nakasuot ng malungkot na mga ekspresyon. Lahat sila ay mga nilalang ng Stardust Realm. Ito ang kanilang tahanan. Si James naman, outsider, dahil wala siyang nararamdaman sa Stardust Realm. Ang kapalaran ng mga nakatira dito ay wala sa kanyang pag-aalala. Kaya naman, nakatayo lang siya sa gilid at nanatiling tahimik. Nagpatuloy si Daly. Ngayon,
Ang tanging magagamit na opsyon ay sumali sa Medicine Pavilion at humingi ng kanilang proteksyon. Ang Medicine Pavilion ay isa sa pinakamakapangyarihang puwersa sa Interminable Celestial Realm. Kung ang isang alchemist ng Stardust Realm ay sumali sa Medicine Pavilion, ang overworld ay maaaring matakot. Gagawin namin ang aming makakaya. Talagang magsisikap ako. Ako lang ang maaaring kumatawan sa Stardust Realm para lumahok sa pagsusuri ng Medicine Pavilion. Gagawin ko ang lahat para makapasa sa eksaminasyon at makapasok sa Medicine Pavilion. Isa-isang nagbigay ng mga salita ng katiyakan ang mga alchemist. Si James naman ay nanatiling tahimik. Pagod ka siguro dahil kakadaan mo lang sa Magic Circle. Bumalik sa lungsod at magpahinga ng mabuti. Kapag nabawi mo na ang iyong lakas, isasagawa namin ang pagsusulit sa alchemy, sabi ni Daly. Pagkatapos, iniwan niya ang Mount Inclining Moon kasama ang 31 alchemist at bumalik sa Stardust City. Bilang isa sa mga pinakakilalang alchemist, si James ay mahusay na tinanggap ng kanyang host. Siya ay may isang kahanga-hangang manor na inihanda para sa kanya, kung saan mayroong mga katulong, at mga gwardya na nagtataglay ng napakalaking kapangyarihan. Lahat sila ay nasa sage rank. Napabuntong hininga si James. Ang mga alchemist ay pinapahalagahan lamang sa mundong ito. Kaya kahit na ang mga magsasaka ng sage rank ay itinuring na mahina. Sa konteksto ng Earth, magiging ordinaryong tao lang sila. Nagpahinga muna si James sa mansyon. Noong sinubukan niyang dumaan sa Magic Circle, ang kanyang soul power ay lubhang naubos. Hindi lang iyon. Ang demonic energy sa loob ng kanyang katawan ay hindi na mabawi ang kanyang soul power. Siya ay nangangailangan ng maraming oras upang bumangon. Ang pangalan ko ay Evproxia Halcyon. Inutusan ako ng Lord of the Stardust Realm na paglingkuran ka hanggang sa katapusan ng Alchemy Tournament. Pagkatapos ng paligsahan, papayagan kang isama ako sa iyong paglalakbay kung naniniwala kang kasiya siya ang aking serbisyo. Kung ayaw mo akong isama, ayos lang din, mahinang sabi ni Evproxia habang nakayuko. Gusto niyang kunin ni James. Kahit na naabot na niya ang sage rank. Ang pagiging sage ay walang dapat ipagmalaki sa mundong ito kung saan naruroon ang mga cultivator ng divine rank. Hindi lamang si James ay isang bata at guwapong alchemist. Ngunit mayroon din siyang napakalaking potensyal. Itaas mo ang iyong ulo, sabi ni James. Itinaas ni Evproxia ang kanyang ulo. Malinaw na nakikita ni James ang kanyang mukha. Si Evproxia ay mga 18 taong gulang. Ang kanyang balat ay makinis at maputi. At ang kanyang mga mata ay malaki at masigla. Kahit na siya ay isang sage. Naramdaman ni James na mababa ang kanyang pagpapahalaga sa sarili. Ang pakiramdam na ito ng kababaan ay malamang na tumagal ng ilang oras upang mag-ugat sa loob niya. Hindi na nagsalita pa si James at bumalik sa looban bago umupo sa isang upuang bato. Si Evproxia ay nagmamadaling lumapit sa kanya at tumabi sa kanya habang nakayuko. Tanong ni James, nga pala, kailan gaganapin ang alchemy test? Natutulog si James simula nang dumating siya dito. Dahil dito, wala siyang alam sa mga nangyayari sa labas. Ibinaba ni Evproxia ang kanyang ulo at sinabing, hindi ko alam. Inutusan lang ako ni Lord Daly na alagaan ka. Kapag gumaling na ang iyong soul power, maghihintay kami para sa karagdagang mga tagubilin. Tumingin si James sa kanya at nagtanong, ikaw ay isang cultivator sa sage rank. Bakit ka kontento sa pagiging utusan? Bakit ka kontento na inuutusan ka? Napatingin sa kanya si Evproxia na nagtataka. Hindi niya alam kung bakit ganoon ang tanong ni James at hindi niya alam kung ano ang dapat niyang sabihin. Hindi ba maaaring maging utusan ang isang sage? Sinabi ni James. Pagkatapos tumawid sa sage rank, dapat kang magkaroon ng hindi kapani-paniwalang kapangyarihan. Bakit hindi ka maglakbay sa buong mundo at mamuhay ng walang pakialam?
Nataranta si Yevproksha. Si James ay parang isang bilyonaryo na nagtatanong sa isang magsasaka kung bakit siya nagpumilit na patubigan ang mga pananim at mamuhay ng ganoon kabalang buhay kung maaari naman siyang malaya. Kahit na ang mga pangyayari ay maaaring mag-iba, sila ay medyo magkatulad. Ang Stardust Realm ay isa sa maraming mundo sa Interminable Celestial Realm. Walang kapayapaan o pagkakaisa na matatagpuan dito. Maraming mga hayop at iba pang mga lahi ang sumalakay sa Stardust Realm paminsan-minsan. Kung ang karaniwang sage ay hindi humingi ng proteksyon ng mas makapangyarihang mga figure, hindi sila makakaligtas. Bukod dito, pagkatapos matanggap ang proteksyon ng mga makapangyarihang figure, makakakuha sila ng hindi kapani-paniwalang dami ng mga mapagkukunan. Ganyan ang natural na kaayusan ng mundong ito. Ang mahihina ay magiging alipin at inuutusan ng malakas. Sa asensya, ginagawa ng malalakas ang kanilang makakaya at ang mahihina ay nagdurusa sa dapat nilang gawin. Dahil si James ay nagmula sa Earth at walang pakikipag-ugnayan sa mundo ng paglilinang. Siya ay walang kaalam-alam tungkol sa mga patakarang ito. Gayunpaman, hindi na siya nagtanong pa. Pagod ka na ba, Master? Kailangan mo bang imasahe ko ang iyong mga balikat? Nang makitang tumahimik si James, naglakas loob si Yevproksha at nagtanong. Bahagyang iwinagayway ni James ang kanyang kamay para ipahiwatig na hindi niya kailangan iyon. Babalik na ako sa kwarto ko para magpahinga. Ipaalam sa akin kapag magsisimula na ang alchemy test. Pagkasabi niyan, tumalikod siya para umalis. Dahil ang kanyang soul power ay lubhang naubos. Bagamat ang ilan ay naibalik, hindi pa siya ganap na gumaling. Bukod, ang alchemy ay lubhang naubos ang soul power. Naiintindihan, magalang na sabi ni Yevproksha. Si James naman ay bumalik sa kanyang kwarto at umupo ng naka-lotus position. Binalak niyang gumamit ng meditation para maibalik ang kanyang naubos na soul power. Isang buwan siyang naghintay. Nabawi ang kanyang naubos na soul power nitong nakaraang buwan. Makalipas ang isang buwan, may kumatok mula sa pinto. Kumatok, kumatok, kumatok. Guro, nang marinig ito, tumigil si James sa kanyang pagmumuni-muni. Tumayo, at naglakad patungo sa pinto para buksan ito. Nakatayo sa labas ang isang kaakit-akit na babae na may payat na figure. Ito ay Yevproksha, Master. Nakatanggap lang ako ng balita mula sa mga gwardya sa City Lord's Mansion. Bukas ay ang alchemy test. Nagaganapin sa plaza sa sentro ng lungsod. Magalang niyang sabi. Huminga ng malalim si James. Sa wakas, magsisimula na ang alchemy tournament. Napakahirap na niyang makapasok sa Medicine Pavilion. Mula sa isang baguhan sa alchemy. Isa na siyang alchemist sa ika-10 baitang ng sage rank. Hindi niya alam kung kaya niyang magwagi sa antas ng alchemy na taglay niya. Gayunpaman, wala siyang pagpipilian kundi subukan ang mga bagay-bagay. Sige, nakuha ko. Tumango si James. Pagkatapos, nagsimula siyang maghanda. Lumipas ang araw sa isang kisap mata. Kinabukasan, sa sentro ng lungsod ng Stardust City may isang bakanteng plaza na puno ng mga tao. Sa ilalim ng patnubay ni Yevproksha, pumunta si James doon. Sa kanyang pagdating, ang mga nakapaligid na magsasaka ay gumawa ng paraan para sa kanya. Sa ilalim ng mapagmatsyag na tingin ng mga tao, dahan-daang naglakad si James patungo sa gitna ng plaza. Marami ng tao ang nagkukumpulan doon. Nang marinig ito, nataranta ang lahat ng mga alchemist. Pagpili ng mga halamang gamot upang lumikha ng isang elixir. Nagsagawa sila ng husto upang maghanda ng isang elixir formula at mga halamang gamot ng kanilang sarili para sa alchemy tournament na ito. Gayunpaman, narito si Murden na nagsasabi na kailangan nilang pumili mula sa mga halamang gamot na inihanda para sa kanila.
Ito ay magiging lubhang mapaghamong dahil maaaring may mga halamang gamot na hindi kinakailangan para sa kanilang mga formula sa mga piniling ipinakita. Sinubukan nito ang kanilang akumulasyon ng kaalaman sa alchemy. Kung mas maraming mga formula ang kanilang pinag-aralan, mas madali itong lumikha ng kombinasyon ng mga halamang gamot na ito. Bawat alchemist ay may suot na malungkot na ekspresyon. Maliban kay James, wala siyang dapat ihanda ng maaga. Kung tutuusin, ang natutunan niya ay pamana ng isang emperor-rank alchemist. Mayroong hindi mabilang na mga formula sa loob ng kanyang ulo. Pamilyar din siya sa lahat ng uri ng Empyrean herbs. Hindi lamang niya alam ang mga epekto ng mga halamang ito. Ngunit maaari pa siyang gumawa ng bagong elixir sa pamamagitan ng random na paghahalo ng alinman sa mga halamang ito. Nagpatuloy si Murden. Ang bawat alchemist ay magkakaroon ng 3 pagkakataong gumawa ng isang elixir. Kung mabaigo ang lahat ng 3 pagtatangka, mawawalan ka ng karapatang magpatuloy. Ngayon, mangyaring piliin ang mga halamang gamot na kailangan mo. Sa sandaling natapos ni Murden ang kanyang pangungusap, isang babaeng nakasuot ng pink na damit ang humakbang. Pagkaalis sa kanyang upuan, nagsimula siyang pumili ng mga halamang gamot na kailangan niya. Sinulyapan siya ni James at nakilala siya kaagad. Siya ang pangalawa sa umakyat sa Mount Inclining Moon. Ang babae ay pumipili mula sa mga halamang gamot. Hindi nagtagal, nagpasya siya sa isang halamang gamot na nasa 18 baitang ng Sage rank. Nang makita ito, napataas ang kilay ni James. Ang halamang gamot ng A-Sage ranks 18 grade. Siya ba ay nagsisikap na gumawa ng elixir sa 18 baitang? Bulong niya, sa ilalim ng normal na mga pangyayari. Ang elixir na ginawa ay katumbas ng grado ng mga halamang gamot na ginamit. Siyempre, may mga pagbubukod sa pamantayan. Sabihin, halimbawa, isang halamang gamot sa 18 baitang. Kung ang isang alchemist ng ordinaryong kalibre ay nabigo na maayos na gumawa ng elixir, ang huling kalidad ng elixir ay hindi magiging masyadong mataas at mananatili lamang sa paligid ng 12 o 15 baitang. May mga exception din. Maaari ding gumawa ng elixir sa 20 baitang ng Sage rank sa pamamagitan ng paggamit ng halamang gamot na 18 baitang. Maaari lamang itong mangyari sa kamay ng isang propesyonal na alchemist. Ang isang emperor-rank alchemist, halimbawa, ay tiyak na lilikha ng isang elixir na lubhang nalampasan ang orihinal na antas ng mga halamang gamot na ginamit. Iyon ay dahil magkakaroon siya ng tumpak na kontrol sa proseso ng concoction at tumpak na magagamit ang kapangyarihan ng mga halamang gamot. Habang sinimula ng babae ang pagpili ng kanyang mga halamang gamot, ang iba pang mga alchemist ay unti-unting nagtungo sa mga kabinet at pinili ang kanilang mga halamang gamot. Si James ay hindi exception. Tumayo siya at naglakad patungo sa kabinet. Maraming uri ng Empyrean herbs sa alchemy tournament na inorganisa sa Stardust Realm. Mayroong hindi bababa sa 1,000 sa kanila. At bawat uri ay may hindi bababa sa 10 o higit pang mga sample. Gayunpaman, lahat sila ay karaniwang mga halamang gamot. Gayunpaman, ang mga halamang gamot na ito ay nagkakahalaga ng isang kapalaran. Walang ordinaryong tao ang makakapagharap ng napakaraming halamang gamot ng sabay-sabay. Inisa-isa ni James ang mga halamang gamot. Pinag-iisipan kung anong uri ng elixir ang maaari niyang gawin. Kasabay nito, pinagmasdan niya ang iba pang mga alchemist. Mula sa mga halamang gamot na kanilang pinili, halos mahulaan niya kung anong uri ng elixir ang nais nilang gawin. Ang mga naruroon ay walang puzzhovers. Napagtanto ni James na ang mga elixir na kanilang ginagawa ay nasa 15 baitang ng Sage rank pataas. Kahit na ang mga ito ay ang lahat ng mga dekalidad na halamang gamot.
Nakuha lamang nila ang mga ito upang ang pangwakas na produkto ay may tiyak na kalidad kahit na may kaunting mga pagkakamali sa panahon ng proseso ng concoction. Mukhang tama ang Spirit Tool. Para magwagi, kailangan niyang gumawa ng elixir kahit man lang sa ika-15 yugto ng Sage Rank. Gayunpaman, ang pinakamaraming maisip ni James ay iyon sa ika-10 baitang. Noong nasa Celestial Abode siya, sinubukan niyang gumawa ng elixir sa ika-11 baitang. Gayunpaman, isang beses lang siya nagtagumpay sa 10 pagtatangka. Gaano kahirap? Marahang hinaplos ni James ang kanyang mga templo. Hindi niya akalain na magiging ganito kahirap ang pagsali sa Medicine Pavilion. Ngayon, makakaasa na lang ako sa Emperor-ranked Alchemy Furnace. Umaasa ako na ang Martial Alchemy Furnace ay maaaring magdulot ng isang himala upang mabayaran ang kakulangan ko sa karanasan. Huminga ng malalim si James. Pagkatapos, nagsimula siyang pumili ng mga halamang gamot. Ang bawat alchemist ay may 3 pagkakataon na gumawa ng isang elixir. Para sa unang pagtatangka, binalak ni James na gumawa ng elixir sa ika-15 baitang. Inaasahan niya na ang Martial Alchemy Furnace ay makakabawi sa kanyang kakulangan ng karanasan. Ang elixir na kanyang ginawa ay tinawag na Elixir of Reversal. Ito ay isang formula na natagpuan ni Emperor Jabari sa isang inabandunang guho. Kahit na ang Elixir of Reversal ay isang elixir lamang sa ika-15 baitang ng Sage Rank. Ang mga epekto nito ay kahanga-hanga. Sa pagkonsumo, ang lakas ng katawan ng isang tao ay tataas. At ang lakas ng loob ng isang tao sa labanan ay higit na mapapahusay kasama ng tagal ng labanan. Sa buong labanan, ang lakas ng isang tao ay maaaring tumaas ng 9 beses. Ito ay isang kailangan na elixir sa labanan. Natagpuan ni James ang mga halamang gamot na kailangan upang ihanda ang Elixir of Reversal mula sa mga halamang gamot. Kahit na ang isa sa mga pangunahing sangkap ay hindi matagpuan. Napagtanto ni James na maaari siyang umasa sa iba pang mga alternatibo. Kahit na ang mga epekto ay maaaring hindi kasing epektibo, maaari siyang gumawa ng elixir. Di nagtagal, tinipon ni James ang lahat ng mga halamang gamot na kailangan niya para i-concoct ang Elixir of Reversal. Samantala, pinagmamasdan ni Murden ang mga alchemist.